Noong 1442, 1,000 batang Transylvanian ang napilitang magsanay para sa Turkish Army. Ang isa sa mga batang ito ay lumaking kinakatakutan ng lahat, at ang pangalan niya ay Vlad the Impaler. Nang magsisi sa kanyang mga kilos, bumalik si Vlad sa Transylvania upang mamuno ng may kapayapaan. Makalipas ang ilang taon, sa isang batis malapit sa Transylvania, isang Roman na nagngangalang Skeljim, ang nakahanap ng nahulog na Turkish helmet. Si Vlad, ang prinsipe ng Wallachia at Transylvania, ay sinabi na helmet ito ng isang scout, dahilan para maniwala siya na ang mga Turko ay nagnanais na salakayin sila. Dahil natagpuan ang helmet sa ibaba ng Agos, nalaman ni Vlad na nagmula ito sa Broken Tooth Mountain sa kabilang dulo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan, habang siya naman ay hahanapin ang kampo ng mga Turko upang makipag-negotiate. Isinama ni Vlad ang 2 lalaki sa bundok at hinanap ang anumang palatandaan ng mga Turko. Sa sandaling yun, lumipad palabas ang mga paniki mula sa isang kuweba, at naisip ni Vlad na naistorbo ang mga ito, kaya pumasok sila upang mag-imbestiga. Sa loob, nakita nila ang mga lumang baluti at mga durog na buto na nagkalat sa sahig. May kung ano ang nagmamasid sa isa sa kanyang mga tauhan, at bigla siyang hinila sa dilim. Tumakbo si Vlad kasama ang isa pa niyang sundalo, ngunit ang halimaw sa dilim ay kinuha ang kanyang sundalo. Nagmamadali siyang gumapang palabas ng kuweba at naabot ang sikat ng araw. Ang nakapagtataka, huminto ang halimaw, at pagkatapos ay umatras pabalik sa dilim, habang ang dugo naman sa espada ni Vlad ay nag-evaporate sa sikat ng araw. Kalaunan ng araw na yun sa kastilyo, kumonsulta si Vlad kay Brother Lucian tungkol sa nilalang. Isinalaysay ni Lucian ang kasaysayan ng isang vampira, isang lalaking nagpatawag ng demonyo para makakuha ng walang kapantay na kapangyarihan. Binigyan siya ng demonyo ng kapangyarihan ngunit hinatulan siya na manirahan sa kadiliman ng walang hanggan. Pagkatapos nito, binisita ni Vlad ang kanyang asawang si Mirena, at ang kanyang anak na si Ingras. Magiliw nila siyang binati, ngunit napansin ni Mirena na may bumabagabag sa kanya. Sa kanilang silid, tinanong ni Mirena kung ano ang umatake kay Vlad, at sinabi niya sa kanya na ito ay mga lobo. Nagluksa siya para sa kanyang mga namatay na tauhan, at pagkatapos ay ikinwento kung paano siya ipinadala sa digmaan sa murang edad. Nais niyang wag nang lumaban pa, kaya ipinaalala sa kanya ni Mirena na ligtas siya dito sa kastilyo. Kinabukasan, ang kanilang pagdiriwang ng Pasko ay nagambala nang dumating ang Ottoman General na si Hamza Bey. Nag-alok si Vlad ng isang baul ng mga pilak na barya bilang pagpupugay sa sultan, ngunit inakusahan siya ni Hamza Bey ng pagpatay sa kanilang mga scout. Itinanggi ito ni Vlad, pagkatapos ay hiniling sa kanya na kunin ang tribute at umalis na sa kanyang kastilyo. Take it and leave. Gayunpaman, ibinalita ni Hamza Bey na dinedemand ng sultan ng 1,000 lalaki na maglingkod sa kanyang hukbo. Nagprotesta ang mga taong bayan, ngunit patuloy na itinalaga ni Hamza Bey ang mga kabataang lalaki sa kanilang hukbo. Nang nakiusap ang isang ama sa isang Turkish soldier na huwag kunin ang kanyang anak, itinaas ng sundalo ang kanyang sandata upang putulin ang kanyang kamay, ngunit pinigilan ito ni Vlad at itinulak siya sa dingding. Ipinaalala ni Hamza Bey kay Vlad na wala siyang hukbo, at sa makatuwid, wala siyang choice kundi ang sumunod. Pagkatapos ay tinipon niya ang kanyang mga tauhan at umalis dala ang kanilang parangal na mga pilak. Ang advisor ni Vlad, si Kazan, ay hinimok siya na gawin ang dapat nilang gawin para protektahan ang kanilang mga tao. Nang gabing yun, inamin ni Vlad kay Ingras na ibinigay siya ng kanyang ama bilang royal hostage upang patunayan ang kanyang katapatan sa sultan, ngunit ipinangako niya sa kanyang anak na walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, nang makasama niya ang kanyang asawa, nag-aalala si Vlad na daan-daan ang mamamatay kapag sinubukan niyang iligtas ang mga lalaki. Sinabi ni Mirena na si Vlad at ang sultan ay parang magkapatid, kaya't ipinayo niya sa asawa na humingi siya ng awa. Nang sumunod na araw, binisita ni Vlad ang sultan, si Mehmed II. Nag-inuman ang dalawa habang inaalala ang kanilang kabataan. Inamin ni Mehmed na malupit ang kanyang ama ngunit pinuri niya si Vlad sa pag-adopt sa kanilang kultura. Sa kabila nito, ininsist pa rin ni Mehmed ang tungkol sa mga batang lalaki, at iginiit na kailangan niya ang mga sundalo. Sa halip na sumunod, inalok ni Vlad ang kanyang sarili upang huwag kunin ang mga lalaki, ngunit tumanggi si Mehmed. Dagdag pa rito, hiniling din ni Mehmed na papalakihin niya si Ingras, tulad ng pagpapalaki kay Vlad sa kanilang palasyo. Pinakiusapan siya ni Vlad na muling isaalang-alang ang kanyang alok, ngunit pinayuhan lamang siya ni Mehmed na magkaroon ng higit pang mga anak. Hindi nagtagal, pumunta ang pamilya ni Vlad sa isang clearing, habang inihahatid nila ang kanyang anak sa mga Turkish soldier.
Pinagalitan ni Mirena ang kanyang asawa, at ipinaalala sa kanya ang pangako niyang poprotektahan ang kanilang mga anak bago niya ito pinakasalan. Gayunpaman, iginiit ni Kazan na kung lalaban sila, magkakaroon sila ng digmaan. Nang makitang umabante na ang mga sundalo, nilapitan sila ni Vlad ngunit ibinaba niya ang kanyang sandata upang ipakitang hindi siya lalaban sa kanila. Nang mapansin ang kilos ng kanyang ama, nagboluntaryo si Ingras na sumama, at nangakong mabubuhay siya tulad ng ginawa niya. Hinawakan ni Vlad ang mga kamay ng kanyang anak habang inihahatid siya kay Hamza Bey. Ipinahiwatig ni Hamza Bey na inaasahan niyang kukontra si Vlad, at dito na narealize ni Vlad kung ano ang kanyang isinusuko. Bumulong si Vlad kay Ingras na tumakbo pabalik sa kanyang ina, at sa sandaling tumakbo siya, ninakaw ni Vlad ang espada ni Hamza Bey at pinatay siya. Gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, madali niyang napatay ang mga sundalo ngunit alam niyang may darating pa. Pinagalitan ni Kazan ang prinsipe, ngunit iginiit ni Vlad na hindi dapat isakripisyo ang isang bata para sa kanyang bansa. Inutusan niya ang kanyang pamilya na protektahan ang kastilyo, habang siya naman ay pupunta sa Broken Tooth Mountain. Habang mag-isa, umakyat si Vlad sa madilim na bundok at pumasok sa kuweba. Binati siya ng vampira, ngunit hindi siya nakita ni Vlad. Sinabi ng vampira na walang sino man ang bumalik para makipagkita sa kanya, ngunit tumugon lang si Vlad na walang sino man ang nakakatakas, dahil sa hindi mabilang na mga buto ng tao sa kuweba. Pinatay ng vampira ang kanyang dalang liwanag, kaya't bulag na iwinasiwas ni Vlad ang kanyang espada. Sa huli, hinarap siya ng vampira at inalis ang kanyang espada. Pinagmasdan siya ng nilalang, at nakadama ng pag-asa sa kanya sa halip na takot. Pagkatapos ay sinabihan niya si Vlad na itago ang kanyang silver na singsing dahil nakakasakit ito sa kanya. Ibinahagi ni Vlad na pinagbabantaan ng mga Turko ang kanyang kaharian, kaya hinihiling niya ang kapangyarihan ng vampira upang iligtas ang kanyang mga tao at pamilya. Sarkastiko siyang pinuri ng vampira, ngunit ipinahayag niya na kilala niya kung sino si Vlad, at tinawag siya na anak ng Diablo. Itinama siya ni Vlad na ang family name na Dracul ay nangangahulugang dragon, hindi ang Diablo. Gayunpaman, tinuya siya ng vampira tungkol sa kanyang madugong nakaraan at pagkatapos ay ipinin siya sa dingding. Tinanong niya si Vlad kung ano ang naramdaman niya nang patayin niya ang libu-libong tao, at sumagot naman si Vlad na wala siyang naramdaman. Pagkatapos ay sinugatan ng vampira ang leeg ni Vlad at dinilaan ang kanyang dugo. Sinabi niya kay Vlad na hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na maging isang halimaw, ngunit ipapakita niya ito sa kanya. Ibinahagi ng vampira na ang nag-turn sa kanya ay hinatulan siya na makulong sa kuweba, ngunit si Vlad ang kanyang magiging pag-asa. Kinagat ng vampira ang kanyang braso at pinatulo ang dugo sa isang bungo. Inutusan niya si Vlad na inumin ang kanyang dugo, at nangako sa kanya ng walang katumbas na kapangyarihan kung gagawin niya ito, ngunit bilang kapalit, hindi niya maiiwasan ang pagkauhaw sa dugo ng tao. Kung magagawa niyang pigilan ang pag-inom ng dugo sa loob ng 3 araw, muli siyang magiging mortal. Ngunit kung mabibigo si Vlad, siya ay magiging ganap na vampira, at ang vampirang nagpalaya sa kanya ay makakamit ang kanyang kalayaan, at si Vlad ay kanyang magiging kampon. Sa kabila nito, ang pagiging desperado ni Vlad ay nagtulak sa kanya na inumin ang dugo. Tumalikod ang vampira, at makikitang napaluhod si Vlad sa sakit. Sa sumunod na eksena, nagising si Vlad sa may batis at nakitang nasusunog ang kanyang balat mula sa kanyang silver ring. Tinanggal niya ito at sinubukang bumangon, ngunit gumuho ang bato nang hinawakan niya ito. Nasugatan ang kanyang kamay sa proseso, ngunit agad din itong gumaling. Sa kanyang bagong kapangyarihan, naririnig niya ang tunog ng mga maliliit na insekto at malalayong hayop, at nakikita rin ang init ng bawat buhay na nilalang sa kakahuyan. Pagkatapos ay kinuha muli ni Vlad ang kanyang singsing at inilagay ito sa isang string upang isuot bilang isang kwintas. Nang hindi inaasahan, bigla siyang nakarinig ng mga pagsabog sa di kalayuan, kaya tumakbo siya. Sa tuktok ng kanyang bilis, sumabog siya sa maraming paniki bago bumalik sa kanyang anyo. Ginamit niya ang kakayahang ito para mas mabilis na makarating sa kastilyo. Nang makarating sa kastilyo, nakita niya ang kanyang kaharian na nilulusob ng mga Turko. Muli siyang nakipagkita sa kanyang pamilya at kinausap ang mga natatakot na taong bayan. Sinabi niya sa kanila na ibibigay ng isang mabuting prinsipe ang kanilang mga anak upang mapanatili ang kapayapaan, ngunit hindi siya ang taong yun, at nangakong hindi sila matatalo. Sa labang naganap, sinira ng mga kanyon ang kastilyo, ngunit mag-isang hinarap ni Vlad ang buong hukbo. Nang sumugod ang mga sundalo, tumakbo si Vlad patungo sa kanila, kasabay ng paglabas ng kanyang mga pangil.
Mag-isang nilabanan ni Vlad ang Ottoman army, at pinatalsik ang mga sundalo na parang puwersa ng kalikasan. Hindi nagtagal, wala nang laman ang battlefield, maliban kay Vlad at sa mga bangkay. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang mga sundalo ngunit wala na silang naabutang laban. Sinabi ni Vlad sa kanyang mga tauhan na huwag questionin ang kanyang ginawa, ngunit magtiwala na nilalayon niyang panatilihin silang ligtas. Gayunpaman, alam niyang mas marami pang hukbo ang darating, kaya hinimok niya ang kanyang mga tao na lumipat sa monasteryo sa bundok. Sa kanilang paglalakbay, nagtayo sila ng kampo, at natukso si Vlad nang makita niyang kumakain ang kanyang mga tauhan. Dahil dito, bumalik siya sa kanyang tent kung saan naghihintay si Mirena. Naghalikan ang mag-asawa at nagsimulang magpalakpakan, ngunit natukso si Vlad sa kanyang dugo. Kahit na nabitin, tumayo si Vlad at nagmamadaling umalis. Sa kanyang paglalakad, nakita niyang sinusundan siya ni Skeljim sa kakahuyan, ngunit ipinagtanggol ng lalaki ang sarili at sinabing sinusundan niya lang ang mga paniki. Dahil alam niyang isa ng vampira si Vlad, naglabas siya ng isang kutsilyo. Ngunit sa halip na atakihin siya, hiniwa ni Skeljim ang kanyang sariling kamay, nag-alok ng dugo, at hiniling na gawin siyang kanyang tagapaglingkod. Gayunpaman, itinapon ni Vlad ang tasa ng dugo at binalaan si Skeljim na lubayan siya. Kinabukasan, narating ni Mehmed ang battlefield at nakita ang kanyang mga kawal na nakatusok sa mga sibat. Samantala, nagising si Mirena nang makita niyang nagtatago si Vlad sa kumot. Sinuri niya ang asawa at nakitang nasusunog siya sa singsing na nasa kanyang dibdib. Biglang nagising si Vlad at labis na natakot si Mirena, nang makitang nawala na ang kanyang mga peklat sa labanan. Dito na ipinagtapat ni Vlad na nagi na siyang halimaw mula sa bundok. Upang patunayan ito, hinayaan niyang masunog ng araw ang kanyang balat. Agad siyang hinila ni Mirena, at tinanong kung bakit niya ginawa ito. Sinabi ni Vlad na ginawa niya lang ito upang iligtas ang kanyang anak, at ipinangako na babalik siya sa normal sa loob ng 2 araw kung malalabanan niya ang pagkauhaw sa dugo ng tao. Sinabihan ni Vlad si Mirena na dalhin ang mga taong bayan sa monasteryo, habang siya naman ay pipigilan si Mehmed. Hinintay ni Vlad ang paglubog ng araw, bago naging mga paniki para hanapin ang Ottoman army. Ngunit sa halip na harapin siya, tinambangan ng mga sundalo ni Mehmed ang mga taong bayan sa kagubatan. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang isa sa mga tauhan ni Vlad, si Dimitri, ay dinala sina Mirena at Ingras sa ligtas na lugar, ngunit kalaunan ay na-corner din sila. Nakipaglaban si Dimitri sa mga sundalo para protektahan sila, ngunit sa huli ay malubha siyang nasugatan. Inutusan ni Mirena si Ingras na tumakbo, at bago pa man makaatake ang sundalo, ginambala siya ng mga paniki. Nang umatras siya malapit sa bangin, lumitaw si Vlad sa kanyang anyong hayop at nahulog ang sundalo. Nang makita siya, gumapang si Dimitri sa takot, ngunit kinumfort siya ni Vlad hanggang sa mamatay siya. Sa sandaling yun, natukso si Vlad sa dugo ni Dimitri, ngunit nalabanan niya ito nang marinig niya ang iyak ng kanyang anak. Sa huli, matagumpay na narating ng taong bayan ang monasteryo. Pagdating doon, pinagalitan ni Kazan si Vlad sa pag-iwan niya sa kanila. Gayunpaman, pinatahimik lang siya ni Vlad at mariing sinabihan ang kanyang mga tao na huminto sa pagdarasal dahil hindi sila nito mapoprotektahan. Sa halip, inihanda niya sila para sa digmaan. Samantala, nalaman ni Mehmed ang tungkol sa usap-usapan na si Vlad ay nagi ng isang halimaw. Gayunpaman, naniniwala siya na maaari pa rin siyang talunin, at hindi nagtagal ay nagmarcha na ang kanyang hukbo patungo sa monasteryo. Sa monasteryo, napansin ni Lucian na umiiwas si Vlad sa sikat ng araw. Ngayong alam na niya kung ano siya, sinundan niya si Vlad sa pandayan at naglabas ng silver sword. Inalok ni Lucian na papatayin niya si Vlad upang makalaya na siya sa kasalanang ito, ngunit tumanggi ang ating bida. Dahil dito, hiniwa ni Lucian ang tent, at ipinakita sa mga tao kung paano nasusunog ng sikat ng araw ang kanyang balat. Nang makita ito, napasigaw ang mga tao sa takot, habang si Vlad naman ay nagtatago sa anino. Pagkatapos ay sumigaw sila para sa kanyang kamatayan, habang si Mirena naman ay nagmakaawa sa kanila na lubayan siya. Sa kabila nito, sinunog pa rin ng mga sundalo ang tent, at sina Mirena at Ingras ay hinila palayo sa kaguluhan. Makalipas ang ilang sandali, isang ungol mula sa loob ang nagpatahimik sa mga tao. Pinapasok ni Mirena si Ingras sa loob, habang siya naman ay haharapin ang kanyang asawa, na lumabas sa tent na sugatan. Hinarap sila ni Vlad dahil sa kawalan nila ng katapatan, at ipinaalala sa kanila na nakaligtas sila dahil sa kanyang sakripisyo. You are alive because of me!
Pinakalma siya ni Mirena, This is not who you are. kaya inutusan ni Vlad ang kanyang mga tao na maghanda na para sa paparating na laban. Bago ito, pumunta muna si Vlad sa simbahan para magdasal upang humingi ng lakas na malabanan ang pagiging halimaw. Ilang sandali pa, pumasok si Ingras at inalok siya ng tinapay para gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinagabihan, nakita ni Vlad ang hukbo mula sa malayo. Nag-alala siya na baka hindi matapos ang digmaan sa madaling araw dahil ito ang araw na mawawala na ang kanyang kapangyarihan, kaya nangako si Mirena na lalaban siya sa kanyang tabi hanggang sa huli. Hindi nagtagal, dumating na ang hukbo ng Ottoman. Napansin ni Vlad ang mga paniki na lumilipad papunta sa tore at natuklasan na kaya niyang kontrolin ang mga ito. Libu-libong paniki ang nagtipon-tipon sa monasteryo sa kanyang utos, at nang makita si Mehmed sa gitna ng hukbo, ipinadala niya ang mga paniki upang umatake. Ang mga paniki ay nag-crash laban sa mga sundalo, pinatumba sila, at pinagkakagat pa ang karamihan. Pagkatapos ay inipon ni Vlad ang mga paniki na parang isang kamao at hinambalos ang mga ito laban sa mga sundalo. Tumilapon si Mehmed sa kanyang kabayo, at hindi nagtagal ay dumating na si Vlad sa battlefield. Gayunpaman, nang malapit na siyang umatake, na-realize niyang isa siyang impostor na nakasuot ng Sultan armor. Sa likod ng mga sundalo ni Vlad, isang maliit na grupo ang palihim na pumasok sa monasteryo, gamit ang hukbo sa frontline bilang isang distraction. 3 sundalo ang nakarating sa kwarto ni Mirena, kaya tumakbo sila ni Ingras. Nagtungo sila sa may tore, para lamang harapin ng mga tauhan ni Mehmed. Samantala, nakita ni Vlad si Mehmed na nakasuot ng soldier armor. Sinuntok ng isang sundalo si Mirena, dahilan para madulas ito sa gilid ng tore. Nang marinig ang kanyang sigaw, nag-turn si Vlad sa mga paniki at mabilis na lumipad patungo sa kanya. Kinuha ng mga Turko si Ingras, habang si Mirena naman ay kumapit para sa kanyang buhay. Pinatumba ni Vlad ang huling sundalo sa may tore, ngunit bumigay na ang hinahawakan ni Mirena at tuluyan ng nahulog. Nagmamadaling tumalon si Vlad, at desperadong iniligtas siya. Samantala, dinala ni Mehmed si Ingras sa kanyang kabayo, at pinagmasdan ng bata ang pagbagsak ng kanyang ina bago siya nakuha ng kanyang ama. Pagkabagsak sa lupa, umiiyak na kinuha ni Vlad si Mirena, na iminulat ang kanyang mga mata, at nakitang sumisikat na ang araw. Dahil alam ni Mirena na mawawala na ang kapangyarihan ni Vlad, sinabihan niya ito na inumin ang kanyang dugo para maging na siyang isang ganap na vampira at mailigtas ang kanilang anak. Noong una, tumanggi si Vlad na kunin ang kanyang buhay, ngunit alam ni Mirena na mamamatay na siya at nais niya lamang na masagip ang kanyang anak. Nagmakaawa siya sa kanya na inumin ang kanyang dugo, at si Vlad ay nagdalamhati habang inilalabas niya ang kanyang mga pangil. Sinipsip niya ang dugo ni Mirena, dahilan para maging na siyang ganap na vampira, habang ang lalaki namang nag-turn sa kanya ay nakalaya na. Nang bumalik si Vlad sa monasteryo, natagpuan niya ang isang nag-aagaw buhay na sundalo. Para magkaroon ng mga kampon, pinilit niya ang lalaki na inumin ang kanyang dugo. Doon, nakita ni Vlad ang ilan pang survivor at kinuha ang kanyang dragon armor noong impaler pa siya. Habang inililibing ang kanyang asawa, nangako si Vlad na ililigtas ang kanilang anak. Samantala sa kampo ng Ottoman Army, isang lightning storm ang namuo sa malapit. Ilang sandali pa, dumating si Vlad kasama ang isang maliit na hukbo ng mga vampira na naghiganti laban sa mga sundalo. Samantala, ang vampira na ngayong si Kazan ay nahuli ang general ni Mehmed at ininom ang kanyang dugo. Nahanap ng assassin ni Mehmed si Vlad. Ngunit itinusok siya ni Vlad sa isang flagpole kung saan pinagpiestahan siya ng isang babaeng vampira. Nagtungo si Vlad sa tent ng sultan at hinarap si Mehmed, na nakatayo sa ibabaw ng mga pilak na barya at naglabas ng pilak na espada. Naganap ang isang malupit na labanan sa pagitan ni Vlad at ng sultan, at pinanood ng nakataling si Ingras ang laban ng dalawa. Dahil sa mga pilak, nanghina si Vlad at napaluhod sa sahig na sumunog sa kanyang balat. Tinuya siya ni Mehmed, at mas lalo pang nanghina ang ating bida. Habang naglalaban sila, binuksan ni Mehmed ang mas marami pang bag ng pilak para paulanan si Vlad. Nang makita ito, nagpumigla si Ingras sa kanyang pagkakatali at nagmakaawa para sa buhay ng kanyang ama. Kumuha si Mehmed ng isang piraso ng kahoy para saksakin ang vampira sa puso, ngunit nagawa itong pigilan ni Vlad. Gamit ang kapangyarihan ng isang vampira, nag-transform si Vlad sa mga paniki at mabilis na bumalik sa anyong tao para saksakin ang sultan.
Sinabi niya kay Mehmed na siya na ngayon si Dracula, ang anak ng Diablo, bago siya kinagat sa kanyang leeg. Pagkatapos nito, dinala ni Vlad ang kanyang anak sa labas, kung saan nagtitipon ang kanyang vampire army. Masaya si Kazan sa kanyang bagong lakas at iniulat na wala nang natitirang tao maliban kay Ingras. Nang hindi inaasahan, biglang nagtipon ang mga vampira sa kanilang paligid, at iminungkahi ni Kazan na si Ingras ay panggulo lamang. Kumilos si Kazan upang atakihin ang bata, ngunit sinaksak siya ni Vlad. Nalusaw si Kazan sa harap nila, at prinotektahan ni Vlad ang kanyang anak mula sa iba. Sa kabutihang palad, biglang nagpakita si Lucian habang dala ang isang krus, na nagpaatras sa mga vampira. Para maprotektahan si Ingras, nakiusap siya kay Vlad na ibigay sa kanya ang bata. Dahil alam niyang mapoprotektahan ng monghe ang kanyang anak, inutusan niya si Ingras na sumama na sa kanya. Mangiyak-ngiyak na ipinahayag ni Vlad ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, bago ito itinulak sa mga bisig ng monghe. Dahan-dahang umatras si Lucian, habang si Ingras naman ay patuloy na sumisigaw para sa kanyang ama. Nang matanggap na ang kanyang kapalaran, tumingin si Vlad sa langit at nakita ang pag-clear ng mga ulap, na nagdala ng sikat ng araw sa mga vampira. Makalipas ang ilang araw, kinoronahan si Ingras bilang ang bagong prinsipe ng Transylvania, ngunit nagdalamhati siya dahil hindi kinilala ng mga tao ang kanyang ama bilang bayani sa nangyari. Lingid sa kaalaman niya, natagpuan ni Skeljim ang katawan ni Vlad sa kampo ng mga Ottoman. Inialay niya ang kanyang dugo kay Vlad, na muling bumuhay sa vampira. Makalipas ang ilang siglo, makikita si Vlad na naglalakad sa modernong London, kung saan nakita niya ang isang babaeng kamukha ni Mirena. Nang mabighani, nakuha niya ang atensyon nito nang sabihin niya ang tula sa kanilang wedding vow. Napansin ng babae na ito ang kanyang paboritong tula, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Mina. Mula sa malapit na cafe, ang vampirang nag-turn kay Vlad ay pinanood siya habang nag-flirt kay Mina, at pagkatapos ay sinundan sila, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.